Dahil sa sinabi nito sa kanya ay kaagad siyang sumunod dito. Nang makalabas sila pareho ay bigla na lamang huminto sa kanilang harapan ang isang kotse. Nang makita ni Litong babaeng kasama ng kanyang boss ay hindi niya napigilang hindi makaramdam ng tuwa at pagkatapos ay kininatan pa niya ang kanyang boss at ang gusto niyang iparating dito. Na mensahe ay napakabilis naman ito, ngunit sa halip na sagutin siya ay malamig lamang siya nitong sinulyapan. Bukas na lamang natin ituloy ang mga dapat nating asikasuhin, sabi nito sa kanya at pagkatapos ay hindi na lamang siya sumagot. Agad siyang napaayos mula sa kanyang kinauupuan at tinintay na lamang itong pumasok sa kotse. Napatingin si Jocelyn sa sakyang nasa harapan niya at bigla siyang nailang nang makita niya ito dahil yun ay isang mobile ng mga pulis. Magkakape lang tayo, baka naman pwedeng wag na itong gamitin natin kasi parang ano, sabi niya rito. Tumango naman si George sa kanya at pagkatapos ay sumang-ayon sa kanya. Oo nga, kailangan ko na lang munang bumalik sa station at para na rin magpalit ng damit. Isa pa ay may malapit na cafe doon kaya doon na lang din siguro tayo pumunta, sabi nito sa kanya. Sige, sagot naman niya rito. Pinagbukas siya nito ng pinto ng sasakyan at pagkatapos ay dali-dali siyang pumasok doon at maging ito ay pumasok na rin sa loob ng sasakyan. Sa harapan ito umupo katabi ng kabaro nito. Ilang minuto pa ay tuluyan na nga silang nakarating sa lugar at pagdating nila doon ay binili ni George sa kasama nitong ihanda ang lugar kung saan siya pwedeng maghantay habang nagbibihis ito. Pagkatapos nitong ayusin ay pinaupo siya nito sa upuan pagkatapos ay iniwan din. Napasandal siya sa kanyang kinaupuan at nabalang iginagalang kanyang paningin sa loob ng bigla na lamang nagring ang kanyang cellphone. Nang tingnan niya ito ay nakita niya na si Carter ang tumatawag sa kanya. Wala siyang balak sagutin ito. Ngunit bigla na lamang siyang naisip na baka kaya tumatawag ito ay dahil baka magtatanong ito. Dahil sa dahilang iyon ay sinagot niya na ang tawag nito. Napahinga siya ng malalim pagkatapos niyang sagutin ang tawag nito ay kagad niyang narinig ang tinig ni Carter mula sa kabilang linya. Nasa school ka pa ba? Tanong nito sa kanya. Napatakip siya sa kanyang bibig upang supilin ang emosyong kanina pa niya pinipigil at pagkatapos ay bahagyang inalayo ang kanyang cellphone mula sa kanya. Pinilit niyang pakalmahin ang sarili niya ngunit sadyang napakahirap talagang kontrolin nang nararamdaman niya at kinailangan niya pang ilang beses huminga ng malalim. Dahil sa hindi niya pagsagot dito, ay muli niyang narinig ang tinig nito. Jocelyn, nandyan ka pa ba? Pwede ka bang umuwi na? Tanong nito sa kanya. Napatingala siya bigla at pagkatapos ay napapikit ng mariin. Sinubukan niya ang buo niyang makakaya, napigilan ng kanyang sarili at sa wakas ay nakuha niyang magsalita. Oo, nandito pa ako. Sagot niya rito. Ilang salita lamang sinabi niya rito, ngunit tila ba naubos lahat ng lakas niya sa katawan niya sa ginawa niyang pagsagot dito. Anong oras? Matatapos ang klase mo? Susunduin kita, sabi pa nito sa kanya. Napakagatlabi siya at huminga ng malalim upang pakalmahin ang sarili niya. Pinipilit niyang kontrolin ang sarili niyang emosyon na huwag kumawala. Hindi na, kaya ko namang umuwi mag-isa, sagot niya rito. Isa pa, may klase pa ako at hindi ako pwedeng umabsent doon. Dagdag pa niyang sabi dito. Sa totoo lang ay gustong-gusto na niyang matapos ang pag-uusap nilang dalawa. Let's go? Biglang sabi ni George na ikinagulat niya. Dumating na pala si George. Sa kung nasan siya na nakapalit na ng damit at hindi niya kaagad napansin ang pagdating nito. Kaagad niyang ibinaba ang tawag kahit na wala pa siyang naririnig na sagot mula kay Carter. Napakunot ang noon ni Carter habang nakatitig sa kanyang cellphone. Pagkatapos siyang babaan ng tawag ni Jocelyn. 2 taon na silang mag-asawa at kahit hindi sila gaanong nagkakasama ng matagal, ay nakilala niya na kaagad ang ugali nito dahil sa talas ng pakiramdam niya. Napakasimple nito at alam na alam niyan ang ugali nito kaya ng mga oras na yon ay alam niyang nagsisinungaling ito dahil rinig niya sa boses nito na tila nanginginig yon at tila kinakabahan. Sigurado siya na nagsisinungaling ito sa kanya. Isa pa ay malinaw niyang narinig ang tinig ng isang lalaki sa background. Nagsinungaling sa kanya si Jocelyn kung nasan ito hindi lang yon. May kasama itong ibang lalaki. Ano kayang ibig sabihin nito? Nang mga oras na yon ay hindi niya naiwasang hindi maikuyom ang kanyang mga kamay at nag-umpisang makaramdam ng sobrang inis at pagkairita. Samantala, nang mapansin na tahimik na si Carter pagkatapos nitong makipag-usap sa telepono ay kaagad na nag-alala si Roxanne dito. Carter, may problema ba? Tanong niya rito. Wala, ibabalik na kita sa silid mo. Malamig na tugon nito sa kanya't binulsa na ng tuluyan ang cellphone nito. Pagdating nila sa coffee shop ay kaagad silang nakahanap. Nang maupuan nila at hindi rin nagtagal ay kaagad na may lumapit sa kanila
upang kuhanin ang order nila. Inabot niya kay George ang menu. Pumili ka na sa gusto mo, sabi niya rito. Isang cappuccino. Mabilis na sagot niya na hindi man lang inaabot ang menu o binabasa man lang. Nanlalaki ang mga matang napatingin siya rito. Sigurado ka ba talaga sa in-order mo? Nagtatakang tanong niya rito. Well, mas gusto ko talagang lasa ng cappuccino. Sagot naman ito kaagad sa kanya. Gulat na gulat talaga siya nang marinig niya ang gusto nitong kape. Ang mga lalaki kasi sa pagkakaalam niya ay mas gusto ang mga matatapang na kape tulad ng Amerikano at mas mapapait pang kape at si Carter ay yun ang mga paborito. Hindi ko akalain na mas magugustuhan mo palang ganong kape na mas matamis kaysa sa mga karaniwang kape, sabi niya. Ang mga mata ni George ay tila nakalambong ng ilang segundo at pagkatapos ay sumagot. Pulis rin kasi ang aking ama at ang kanyang mga trabaho ay talaga namang napakadelikado. At noong bata pa ako, ay lagi ko siyang binibigyan ng candy bago siya umalis ng bahay namin at hinihiling na sana'y makauwi siya ng ligtas. At sa aking paglaki, nasanay na ako magdala ng candy tuwing pupunta ako sa isang misyon. Kaya din siguro mas gusto ko ang matatamis. Sagot nito sa kanya, bagamat hindi niya naranasan kung gaano nga ba talaga kapanganib ang mga misyon ng mga pulis ay lagi niya naman yung napapanood sa telebisyon. Kaya alam niyang napakadelikado nga talaga. Hindi nga nagtagal ay dumating na rin sa wakas ang order nila. Dahil sa pag-aalala ni Jocelyn, tungkol sa kanyang mga anak ay pinili niyang tiisin na lamang ang pagkagusto sa kape at talagang tiniis na hindi nag-order ng para sa kanya kahit na gustong gusto talaga niya. Nga pala, ako pala si Jocelyn. Muling pagpapakilala niya dito kahit na nagpakilala na siya rito kanina. George, sabi nito at pagkatapos ay nilahad nito ang kamay. Hindi naman siya nag-alinlangan na makipagkamay dito. At pagkatapos ay bigla siyang natigilan nang tuloy na silang magkadaupang palad na dalawa. Napakainit na mga palad nito at parang pamilyar sa kanyang kamay na iyon at tila kamay ni Carter. Bigla na lamang niyang nahila biglang kanyang kamay dahil sa gulat. Nang bigla na lamang nagring ang kanyang cellphone. Agad niyang dinukot ito sa kanyang bulsa at nang makita kung sinong tumatawag ay nagdalawang isip pa siya kung sasagutin ba niya ang tawag o hindi, ngunit sa huli sinagot niya na lamang to. Hello? Bungad niya sa kalmadong tinig. Nasa school ka pa ba? Susunduin kita. Sabi ulit sa kanya ni Carter. Agad siyang tumanggi dito dahil ayaw niya na munang makita to. Hindi, dito na muna ako makikitulog sa isang kaklase ko dahil may project pa kaming tatapusin. Matulog ka na lang ng maaga, sagot niya. Pagkatapos niyang sabihin iyon ay kaagad niyang ibinaba ang tawag na hindi man lang hinihintay ang magiging sagot nito. Pagkatapos ay nakakabinging katahimikan ang namagitan sa kanilang dalawa ni George. Pagkatapos nitong maubos ang kape ay mabilis siyang tumayo upang bayaran na ang kape. Habang nagbabayad siya ay nakakita siya na nakadisplay ng mga candy. Libre lamang yung binibigay sa mga customer kaya napagpasyahan niyang mamulot ng dalawa. Nang matapos siyang magbayad ay nilibot niya ang kanyang mga mata sa loob at hinanap si George. Ngunit wala na ito. Mukhang nasa labas na ito. Kaya agad-agad na rin siyang lumabas at pagkalabas ng pinto ay kaagad siyang napatingala sa kalangitan at nakita niya na maulap at mukhang uulan pa yata. Maganda naman ang panahon kanina pero ngayon ay makulimlim na. Madalas kasi ay maaraw naman sa tanghali pero sa gabi ay umuulan. At ngayon nga ay mukhang uulan. Isuot mo na lang muna to, sabi nito at inabot sa kanya ang jacket nito. Ha? Nagulat siya na bigla na lamang tung magsalita sa tabi niya. Hindi bang sabi mo babalik ka pa sa school? Mukhang uulan, mas magandang may protection ka naman lang sa ulan kahit papaano. Sabi nito sa kanya. Habang nakikinig si Jocelyn sa sinasabi ni Titila, hinaplos ang puso niya. Pero pagkatapos noon ay bigla na lamang nanlamig ulit ang puso niya dahil ang isang tao na halos kakilala lamang niya ay nagmamalasakit sa kanya samantalang si Carter na asawa niya ay wala sa mga oras na kailangan niya ito. Dahil ibang babae ang kasama nito at pinagmamalasakitan. Dahil nga nilakad lamang nila ang papunta sa coffee shop ay hindi nagdala si George ng kotse niya at ang balak na lamang niya ay magtaksi at ihatid niya si Jocelyn sa school na pinapasukan nito. Isa pa'y napakalapit lang din naman pala nito mula sa kinaroroonan nila. Masasabi niya na hindi talaga yung inaasahan. Nagsimula na silang maglakad ng magkatabi at biglang napatanong sa kanya si Jocelyn ng mga naging karanasan niya sa pagiging pulis at magiliw naman tong nagkwento tungkol sa mga naging kalokohan nila para kahit papano ay mapatawan niya ito at sa huli ay nagwagi rin siya dahil nakita niyang tumawa to. Ang plano nilang pagsakay sa taxi hindi na natuloy dahil sa pagkakwentuhan nila. Pagkatapos ng 20 minutong paglalakad ay tuluyan na nga silang nakarating sa tapat ng gate ng school nito. Humarap to sa kanya.
Nandito na ako, salamat, sabi nito sa kanya. O sige, pumasok ka na, sabi niya rito. Sa mga sandali namang yun ay bigla na lamang napalingan si Jocelyn sa daan ng bigla na lamang may kulay itim na luxury car ang pumarada sa harapan nila ni George. Nang mga oras na yon ay papadilim na't nakasindi na ang mga ilaw sa gilid ng daan. Dahil nga nakasarang bintana ng sasakyan, hindi niya makita ang tao. Sa loob kaya hindi na lamang niya ito pinansin dahil baka tumigil lamang talaga ito doon at may kung sinong inaabangan. Dali-dali siyang humakbang papasok na sana ng school nang bigla siyang maalala at nakakadalawang hakbang pa lamang siya nang bigla na lamang siyang napatigil. Dahil hanggang sa mga oras na yon ay hawak niya pa rin palang candy na kinuha niya sa coffee shop. Mabilis siyang bumalik sa harapan ni George at tinabot dito ang candy. Para sa'yo to, nakalimutan ko lang palang ibigay kanina. Sana'y makauwi ka ng ligtas. Gagampanan mong pagiging pulis mo, sabi niya at pagkatapos ay bahagyang nginitian dito. Salamat. Sabi nito sa kanya't pagkatapos ay tumalikod na't naglakad na palayo. Samantalang siya naman ay nakasunod ng tingin dito at nanatiling nakatayo lang sa kanyang kinatatayuan. Habang nakatitig si Carter sa papalayong lalaki ay sinabi niya sa kanyang driver, "Bilisan mo't ilapit mo kay Jocelyn." Malamig na sabi niya rito. Ilang minuto lang ay lumipas ay nasa tabi na ni Jocelyn mismong kotse. Kaya nakakunot ang noon niyang napatitig dito. Sino kayang sakay nito? May kailangan kaya to sa kanila? Sa sumunod na sandali unti-unting bumaba ang binata ng kotse at doon na lumitaw sa kanyang mukha ni Carter na napakalamig ang mga matang nakatingin sa kanya. Napakadilim na mukha nitong nakatingin sa kanya. Carter? Gulat na tanong niya dito na may kasama pang panlalaki ng kanyang mga mata. Bakit ka nandito? Dagdag pa niyang tanong dito. Hindi ba't sinabi na niya dito na kaklase niya siya matutulog dahil may gagawin silang project? Sinabi rin niya rito na hindi na ito kailangan pang sunduin siya pero bakit ito naroon? Sa nakalipas na 2 araw na nakaramdam siya ng pagod at mukha siyang kaawa-awa ay tiniis niya itong hindi makita dahil ayaw niya itong istorbohin. Kahit na mag-isa siya kanina sa hospital bed, ay sinabi niya sa sarili niya na kaya niyang mag-isa at hindi na niya kailangan pang kailingan ni Carter. Pero ngayong nasa harap niya ito, ay doon niya napagtanto na mali pala siya. Pero wala itong pakialam sa kanya at wala man lang itong pagmamalasakit sa kanya. Sinikap niyang pigilan ang kanyang emosyon na kumawala at pilit na pinakalma ang puso niyang kanina pa nagwawala. Lahat ng pinipigil niyang emosyong makita niya ito ay kumawala. Hindi niya akalaing personal siyang susunduin nito doon sa mga oras na yun kung kailan gabi na. Ni minsan hindi pa siya nito sinundo kahit na minsan dahil ang lagi lamang nitong inuutusang sunduin siya ay palaging si Kent lamang. Sa halip na magsalita hindi niya pinansin ito at pagkatapos ay nagtuloy-tuloy sa paglalakad. Agad naman na nagsalubong ang mga kilay ni Carter na makita niyang tinalikuran siya ni Jocelyn at naglakad palayo sa kanila. Napatitig siya sa figura nito habang naglalakad palayo at pagkatapos ay napahaplos na lamang siya sa magkasalubong niyang kilay nang wala sa oras. Sundan mo siya, dahan-dahan lang, sabi niya sa kanyang driver. Ilang sandali pang ay dahan-dahan ng umandar ang sasakyan at sumunod kay Jocelyn at sumasabay lamang sa paglalakad nito. Hindi na siya kinausap pa ni Carter ngunit kitang-kita niya sa kanyang side na sinasabayan siya ng kotse nito sa paglalakad kaya nagpanggap na lamang siya na walang nakikita at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Makalipas lamang ang 10 minuto ay tuluyan na ngang nakarating si Jocelyn sa tapat ng dormitoryo ng school. Sa mga oras din na yon ay hindi na napigil pa ni Carter ang kanyang sarili dahil kanina pa rin siya naiinis. Ihinto mong sasakyan, utos niya sa kanyang driver. Mabilis naman itong sinunod ang kanyang utos at pinarada sa gilid. Pagkatapos ay binuksan itong pinto ng kotse at bumaba. Ang mga payat na binti nito ay mabilis na naglakad palapit sa direksyon ni Jocelyn. Agad nitong hinawakan ang kamay niya kaya napatigil siya sa kanyang paglalakad. Galit ka ba? Tanong nito sa kanya, pilit niyang iniiwas ang kanyang ulo mula dito dahil wala siyang balak na sagutin ang mga tanong nito. Ayaw niyang kausapin ito. Narinig niyang napabuntong hininga to. Halika na, umuwi na tayo. Sabi nitong muli sa kanya kaya doon na niya nilingon to. Umiling siya. Umuwi ka na kung gusto mo. Sinabi ko na sa'yo makikitulog muna ako ngayon sa kaklase ko dito. Sabi niya rito. Nang makita naman ni Carter na mukhang seryoso to na huwag sumama sa kanya, bigla na lamang niya itong binuhat bigla. Dahil nga ayaw nitong sumama sa kanya, wala na siyang magagawa pa kung hindi gawin ang bagay na yon. Nanlalaki ang mga mata ni Jocelyn na bigla na lamang siya nitong buhatin at pagkatapos ay otomatikong napayakap siya sa leeg nito sa takot na baka mahulog siya. At nang yumakap siya ay nakita niyang bigla na lamang gumuhit ang isang ngiti sa mga labi nito at pagkatapos ay kaagad niyang narinig ang tinig nito. Mukhang hindi ka nagalit. Umuwi na tayo, sabi nito sa kanya.
At nang marinig niya ito ay doon na niya napagtanto ang kung anong ginawa niya kaya kagad niyang pinaseryosong kanyang muka. Sinabi ko na sa'yo na umuwi ka na mag-isa at huwag mo na akong isama. Ibaba mo na ako. Malamig na sabi niya rito. Ngunit tila wala itong narinig at nagbingi-bingihan lamang at mahigpit pa ring buhat-buhat siya. Pinilit niyang makababa, ngunit ang mga kamay nito'y tila bakal na nakahawak sa buong katawan niya. Kaya kahit na anong gawin niya ay walang epekto dito. Sa huli ang dibdib na lamang ang nakaya niyang tampalin ng paulit-ulit. Carter, ano ba? Bitawan mo ko sabi. Inis na sambit niya. Bakit ba pinipilit mo kong iuwi ay ayaw ko nga? Hindi to sumagot. Bitawan mo ko. Ulit niya ngunit mas lalo lamang humigpit ang pagkakayakap nito sa kanya. At ilang sandali pa nga ang lumipas ay tuloy na siya nitong isinakay sa kotse. At bago pa man siya makapag-react o ni makapagsalita man lang ay nakarinig na siya kaagad ng pag-click kung saan ay kaagad na nitong naisuot sa kanya ang seatbelt. Agad niya itong pinandilatan dahil sa sobrang inis niya. Carter, isa tong uri ng kidnapping dahil ayaw ko sumama sa'yo. Hindi mo pwedeng ipagkait sa akin ang kalayaan ko. Pwede kitang idemanda sa ginagawa mo. Inis na sambit niya pa rin. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay bigla na lamang nagpanting ang tenga ni Carter dahil sa narinig niyang sinabi ni Jocelyn sa kanya. Sige, magreklamo ka. Malamig na sambit nito sa kanya. Nanginginig ang mga laman ni Jocelyn dahil sa galit na galit siya rito ng mga oras na yon. Umikot ito pagkatapos binuksan itong driver seat at tumingin sa driver na may malamig na mga mata. Bumaba ka at mag-taxi ka na lang pauwi. Sabi nito dito. Sir, paano kayo makakauwi kung aalis ako? Tanong naman ng driver kay Carter. Biglang naggitgit ang mga ngipin ni Carter dahil sa sobrang inis niya dahil napakawala naman itong common sense at pagkatapos ay napatampal na lamang siya sa kanyang noo. Ako ang magdadrive ng kotse at pwede ka mag-abang ng taxi dito. Naintindihan mo ba? Malamig na tanong nito rito. Agad na natakot ang driver at pagkatapos ay mabilis na lumabas. At dali-daling lumayo sa kotse. Pagkalabas ng driver agad na pumasok si Carter sa loob ng kotse at pagkatapos ay nilak niya ang lahat ng pinto ng kotse. Sa puntong iyon ay hindi pa rin sumusuko si Jocelyn at pilit na binubuksan ang mga pinto ng kotse. Ngunit halos mauubos ng lakas niya ngunit wala pa rin nangyayari. Matapos ang pagsubok na buksan ng mga bintana ay nanahimik na lamang siya at napapikit dahil napagod lamang siya. Sa mga sandali rin namang iyon ay nanahimik na rin si Carter at tahimik na nag-drive. Bigla na lamang siyang napamulat ng kanyang mga mata nang maramdaman niya ang takbo ng kotse na sobrang bilis at halos masasabi mo na tila ba nakikipagkarera na ito dahil sa sobrang bilis ng takbo nito. Ang mga kalye sa gabi ay halos walang mga sasakyan at maging sa mga tabi ng daan ay halos wala ring mga tao. Idagdag pa ng kalsada ay napakaluwag at sobrang diin ng pagkakaapak ni Carter sa accelerator at halos sasabog ang kanyang puso dahil sa sobrang takot. Sobrang natatakot siya. Paano kung maaksidente sila? Halos lumipad na ang kotse dahil sa sobrang bilis ng takbo nito. Napahawak na lamang siya ng mahigpit sa seatbelt at hinabol ang kanyang paghinga. Kung kanina lang ay alam niyang galit si Carter, ngayon ay sigurado siya na galit ito. Ang mga taong katulad ni Carter na mga introvert ay sanay na magkim-kim. Nanggalit nila sa kanilang sarili at minsan lamang nila yun mailabas at ngayon nga ay tsak na nilalabas nito ang galit nito sa pamamagitan ng pagmamaneho ng napakabilis. Bigla niya tuloy naalala na nung minsang nagalit ito ay dumiretso to sa isang racing track at nagmaneho ng ilang laps hanggang sa humupa na tuluyan ang galit nito. Pakaramdam niya tuloy ng mga oras na yon ay masisiraan na siya ng bait dahil sa sobrang bilis ng takbo nila. Pero sa kabila noon ay napaisip siya. Siya ang dapat na magalit dito, hindi ba? Pero bakit ngayon ito ang nagagalit sa kanya? Ano naman kaya ang dahilan kung bakit bigla na lamang itong nagalit sa kanya? Halos tumilapon siya nang bigla na lamang itong lumiko ng napakabilis. Panigurado na kapag hindi siya nakasuot ng seatbelt at hindi nakasara ang pinto, malamang sa malamang ay tumilapon na siya sa labas ng sasakyan. Sa huli napapikit siya ng marin at takot na nagsalita. Carter, tumigil ka na please. Pagmamakaawang sabi niya rito. Napakabilis ng takbo natin, baka kung mapano tayo. Magdahan-dahan ka naman. Ngunit sa kabila ng pagmamakaawa ni Jocelyn dito, ay hindi man lang nito binagalan ng kanilang takbo. Sa halip ay tila mas binilisan pa nito lalo. Parang wala itong narinig at ng mga oras na yun ay tila nag-uumpisa na siyang mahilo dahil sa bilis ng takbo ng kotse. Bigla na lamang siyang napaiyak nang wala sa oras. Carter, ano ba? Bagalan mong takbo. Natatakot na ako. Tumigil ka na please.
Umiiyak na nagmamakaawang sambit niya rito. Nang marinig naman itong pagmamakaawa niya ay doon lamang nito tinapakan ng mahigpit ang preno at pagkatapos ay dali-daling huminto ang sasakyan kung saan nakarinig siya ng napakatinis na tunog marahil siguro sa kanilang bigla-biglang pagtigil. Hindi gumaan ang pakaramdam ni Jocelyn hanggang hindi tumigil ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Kanina pa sobrang bilis ng tibok ng puso niya. Bigla siyang napahikbi nang tuluyan na nga niyang imulat ang kanyang mata. Lumapit sa kanya si Carter at pagkatapos ay nagkaroon siya ng pagkakataong suntukin ang dibdib nito. Isa kang baliw! Tinakot mo ko! Akala ko mamamatay na ako! Inis na sabi niya habang tumutulong kanyang luha. Carter, ano bang pumasok sa utak mo ha? Dagdag pa niya. Dahil sa sobrang takot niya, nasabi niya lahat ng kanyang iniisip at sasabihin niya lahat ng gusto niya dito. Inabot naman ni Carter ang kanyang mga kamay at mariing hinawakan ng mga ito upang pigilin na siya sa kanyang ginagawang pagsuntok sa dibdib nito. Umiiyak pa rin si Jocelyn ng mga oras na yon. Isa kang baliw! Baliw ka! Sigaw niya rito. Takot na takot talaga siya dahil hindi lang para sa buhay niya, kundi para na rin sa buhay ng mga anak niya. Mabuti na lamang at bukod sa kaba at takot ay wala na siyang iba pang naramdaman. Dahil kung hindi ay mas lalo pa siyang magagalit kay Carter kapag nagkataon. Mas lalo lamang bumagsak pa ang kanyang mga luha sa kanyang pisngi. Pagkatapos ng ilang minutong pag-iyak ay hindi niya pa rin mapigil ang mga to. Sa pagtulot-patuloy pa rin ito sa pag-agos. Ilang sandali pa ay naramdaman niyang hinawakan ito at sinapo ang kanyang muka at tinitigan siya sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay masuyong pinunasan ng kanyang mga luha gamit ang hinlalaki nitong daliri. I'm sorry, bulong nito sa kanya. Mukha naman itong sincero sa paghingi sa kanya ng tawad dahil kitang-kita niya naman iyon sa kanyang mga mata. Ngunit kahit na 1,000 beses siguro itong humingi sa kanya ng tawad ay wala itong magiging epekto. Sa huli sumimangot ito sa kanya nang makita nitong patuloy pa ring tumutulong mga luha sa kanyang mga mata. Tumitig ito sa kanya at seryosong nagsalita. Kung hindi ka pa talaga titigil sa pag-iyak, hahalikan na kita, sabi nito sa kanya.